Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Out kay Marcos Evangelista, shout out kay Marboy Ribay. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Nang igalaw ng Reyna ang kanyang kamay, nalaman nilang may maliit na bagay na katulad ng lingga sa kanilang mga palad. Ito ay isang espesyal na tagapagbalita ng aming pamilya. Maaari itong gisingin ng direkta na may kaunting enerhiya. Bagamat ang function nito ay simple, ang pinakakritikal na bagay ay ganap na sapat. Komunikasyon. Kapag na-activate na ang wake up, kahit na nasa dulo na tayo ng mundo o sa sulok ng dagat, malalaman natin ang lokasyon ng isa't isa sa unang pagkakataon. At the same time, it can even lead us to meet each other, sa ganitong paraan. Sa hinaharap, kung ang lungsod ng Earthfire ay wala doon, sasabihin ko sa iyo ang aming mga puso sa pamamagitan nito. Kayong lahat ay mga honorary elders ng Ant Clan. This is also your forever home. We always welcome you. At the same time, we hope you can come back and visit again kung wala na kayong gagawin. Tumanggaw si Aaron, huwag kang mag-alala, ipinapangako ko sa iyo, kami lang ni Ivory ang libre, pupunta kami para makita ka. Ngumiti ang Reyna langgam at tuwang-tuwa, that would be the best. Nga pala, anong susunod mong gagawin? Dito ka muna saglit bago ka umalis. Umiling si Hansan, may gagawin pa tayo kaya wag ka nang mag-abala. At saka dito tayo titira saglit. Ano ang magagawa mo para umunlad ang buhay mo? Pagkatapos nito, tiningnan ni Aaron ang lahat ng mga langgam at sinabing, well, walang kapistahan na hindi natatapos. Oras na para umalis kami ni Summer. Lahat kayo ay pinahahalagahan ito. Sana sa susunod na pagkikita natin, makakita ako ng ganap na bagong lungsod ng Earthfire at makita ko ang inyong ganap na kakaibang buhay. Well, if that is the case, hindi ka namin ikukulong. You have a good journey. Ang landas ng Reyna. Nang matapos ang mga salita, isang grupo ng mga langgam ang lumuhad sa isang tuhod at sabay-sabay na nagsabi, congratulations sa Honorary Ant King at Queen Ant. Nagkatinginan ang mag-asawa at ngumiti. Tumingin sila sa maliit na Dragon Ant at tumanggo sa mga langgam. Sa sumunod na segundo, niyakap ni Han Sanchen si Ivory at dumiretso sa diaphragm kung saan siya pinasok. Isinara na ng Reyna langgam ang diaphragm nang bumangon sila. 3,200 tao ang lumipad ng walang anumang mga hadlang. Mukhang mas mababa ang temperatura dito. Makikita mo na may mga marka ng tubig sa daanan. Ngumiti si Aaron at tumanggo. Kung walang Flint, ang baliw na Diablo na sumisipsip ng tubig at ang salarin na lumilikha ng mataas na temperatura, ang temperatura sa malalim na ilalim ng lupa ay natural na lalamag sa lalong madaling panahon. Sa muling pagsisikap ni Han Sanchen, sa wakas ay tumalon ang dalawa mula sa ground corridor at bumalik sa tuktok ng tuloy-tuloy na kabundukan. Akala ko ang hangin dito ay kakilakilabot, ngunit pagkatapos ng isang araw sa lungsod ng Earthfire, bigla kong napagtanto na ang hangin dito ay tila mas maganda. Walang masama kung walang paghahambing. Mahirap para sa hangin na umikot sa malalim na ilalim ng lupa. Napakaliit ng mga langgam na iyon, ngunit halos hindi sila makaligtas. Natural, tayong mga tao ay hindi maikukumpara. Gayunpaman, hindi mahalaga. Dapat silang maghanap ng bagong tirahan. Oo, kahit matagal na silang nanirahan sa City of Earthfire at may nararamdaman, hindi naman maaraw ang lugar, kaya dapat maghanap sila ng mas magandang lugar para magparami. Tumanggo si Ivory. Kahit na ang Reynang langgam ay nakasama natin sa maikling panahon, alam kong siya ay isang tunay na matalinong tao. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang mga langgam ay hindi dapat magkaroon ng problema. Sa madaling salita, hindi nila kailangan na mag-alala tayo tungkol dito, sabi ni Han. Oo,
Nakikilala ko rin ang reyna ng langgam. Well, let's not talk about them. We have to go back to the city. Aaron daw, matagal na rin bago ako lumabas, nag-stabilize lang ang syudad, dapat talaga bumalik ako at tingnan, kalsada ng Ivory, umiling si Aaron at nakangiting sinabi, sa totoo lang, hindi ako nag-aalala na mahulog ako sa lungsod, nagmamadali akong bumalik, sa katunayan, may isa pang mahalagang bagay. Ano yun? Maghukay ng libingan. Naghuhukay ng libingan. Storytelling channel sa YouTube. Oo, maghukay ng libingan. Mahiwagang ngumiti si Han 3000. Ano man ang reaksyon ni Ivory, direktang niyakap niya ito at bumalik sa lungsod. Kapag bumalik ka sa lungsod upang malaman ang daan, ang natural na bilis ay mas mabilis. Makalipas ang halos kalahating araw o higit pa, nakarating na ang dalawa malapit sa lungsod. Kung titingnan sa malayo, ang lungsod na dapat bumagsak ngayon ay ganoon pa rin, kalmado at mapayapa. Nakahinga ng maluwag si Ivory. Hindi man lang nangyari ang pagpatay kay Zuyanshua at sa iba pa na kanyang inaalala. Zuyanshua, sumuko na lang sila. Oras na ba para umalis ng lungsod? Tanong ni Ivory. Sa mga mata ni Ivory, bagamat natalo si Zuyanshua at ang iba pa, mayroon pa ring mas malakas na puwersa si Hao upang suportahan sila gamit ang kanilang lakas. Sa ganitong paraan, hindi may iwasang makabalik. Hindi ba ito ang pinakamahusay na oras upang kontrahin ang pag-atake bago ang pagbagsak ng lungsod ay maging matatag? Pero bakit hindi kami umatake ng ganitong oras? Dahil may mga especially iya sila. Aaron daw. Spy. Tumanggaw si Aaron. Sa katunayan, pagkatapos kunin ang lungsod, naisip na ito ng Aaron. Sa ilalim ng kontrol ng Zuyanshua, ang lungsod ay talagang umunlad ng maayos. Naturally, ang pundasyon nito ay ganap na matatag. Kaya naman, kahit na nawala ang bumagsak na lungsod at sumuko na ang mga sundalo, may mga taong tapat pa rin sa kanya. Sa makatuwid, naniniwala si Han Sanchen na gaano man siya kaingat, hindi niya maiiwasang maihayag ang impormasyon. Sa kasong iyon, mas mainam na nasa itaas at gamitin ito sa kabaligtaran. Sa makatuwid, idinaos ni Han Sanchen ang tinatawag na engranding seremonya para umakyat sa trono ng may malinaw na layunin, iyon ay, tuwirang sinabi niya kay Zuyanshua at sa iba pa na ginawa niya ito. Kung iisipin mo, siguradong magugulat at magagalit sila kapag bigla silang nakakuha ng mga ganoong impormasyon, na labis na nagpapasaya sa amin. Han 3,000 daw. Tumanggaw si Ivory, talagang masasamahan tayo. Kung nag-iisa lang si Ye Shijon, o si Ye Gotcheng, baka mabaliw talaga sila at aatake ng mapaghiganting puso. Pero iba si Zuyanshua sa kanila. Bagaman wala akong gaanong pakikipag-ugnayan kay Zuyanshua, alam kong napakalalim niya. Medyo kalmado rin siya at kalmado kapag nagsimula siyang gumawa ng mga bagay. Siya ay may estilo ng isang malaking general. Sa makatuwid, hindi niya ito gagawin ng padalos-dalos. Kahit nagalit siya tungkol dito, nakikita niya sa kanyang galit na ang aking kakayahan ay napakahusay. Ito ay makapagpapatatag ng lungsod sa lalong madaling panahon. Sa makatuwid, hindi magandang pagpipilian ang lumaban sa tamang panahon. Sa isang banda, naging mabilis at matatag ang ating lungsod. Sa kabilang banda, ipinapakita rin ng kanilang madali ang pagtitipon ng mga tropa na hindi sila ganap na handa. Bukod dito, sumugod sila ng libu-libong milya para salakayin tayo at handang lumaban. May maliit na pagkakataong manalo. Kapag natalo siya, alam ni Zuyanshua na magkakawatak-watak ang hukbo. Ang mga inabando ng general na dapat mahulog sa lungsod ay magiging mas kumpiyansa sa aking mga kamay. Sa oras na iyon, ang mga nahulog na general ay talagang hindi na makakabalik. Tumanggaw si Ivory sa pagsasalita, so ang ibig mong sabihin ay magdadalawang isip si Zuyanshua at ang iba pa. Oo, tiyak na sasalakayin nila ang lungsod, ngunit tiyak na aayusin nila ang lahat at aaminin pa nga sa kanilang sarili. Huwag kalimutan na si Zuyanshua ay isang kalmadong tao, at ang Minggayon na iyon ay higit pa. Tumanggaw si Ivory, nakikita kong napakatalino mo. Hindi ako masyadong matalino, ngunit palagi akong napakatalino. Ngumiti si Aaron. Kung hindi mo makontrol ang mga especially iya, mas mabuting hayaan ang mga especially iya na ipasa ang impormasyon sa kanila ng lantaran. Sa ganitong paraan, makakamit mo ang kanilang layunin sa pagkonsumo at maantala ang kanilang oras. Malapit na tayong umalis sa lungsod.
Tumingin si Ivory sa unahan at nagbabala. Tumango si Aaron, binilisan at lumapag sa harap ng gate. Ang lungsod ay napapaligiran ng mga ruta ng kalakalan, at maraming tao ang dumaraan. Bagamat wala si Han Sanchen sa lungsod, nagpa siya ang bagong management team na buksan ang gate ng lungsod sa kalahating daan, hindi lamang para protektahan ang kalakalan mula sa maapektuhan, kundi pati na rin mabilis na isara ang pinto at ipagtanggol laban sa mga kaaway kapag nahanap nila sila. Nang makita si Han Sanchen, isang grupo ng mga sundalong nagbabantay sa tarangkahan ay agad na lumuhad at nagsabi, "Nakita ko ang pinuno at ang kanyang asawa. Pupunta ako upang ipaalam sa lungsod na si Lord Fu na nakabalik ka na." Pagkatapos ay tumalikod at umalis ang nangungunang sundalo. Sandali lang. Pinigilan siya ni Aaron. "Ako na mismo ang maghahanap sa kanya. Ikaw naman, pakibili ako ng pala sa palengke at pumunta ka sa tirahan ng Panginoon ng lungsod." Pumunta ka. Ang biyenan ng sundalo, ang monghe, ay nalito, ngunit ginawa niya ang sinabi sa kanya, at ang 3,000 mag-asawang Han ay pumasok din sa lungsod. Storytelling channel sa YouTube. Si Fulin ay bihirang magkaroon ng napakagandang pagkakataon na maging pinuno ng lungsod. Natural, mahal na mahal niya ito. Mula nang siya ay maging hari, siya ay nagsumikap at gumising ng maaga sa dilim. Kahit na ang lungsod ay matatag na ngayon, siya ay abala pa rin sa pagpaplano ng ilang hinaharap na mga bagay sa lungsod sa harap ng templo. Sa oras na ito, iniulat ni Xiaobing na si Han Sanchen ay bumalik sa lungsod kasama ang kanyang asawa. Nang marinig ang talumpati, agad siyang bumangon at nagmamadaling pumunta sa labas ng bulwagan kasama ang isang grupo ng mga tao sa paligid niya, umaasang makilala si Han na 3,000 mag-asawa. Gayunpaman, pagdating namin sa gate ng tirahan ng master ng lungsod, hindi namin nakitang paparating si Han Sanchen. Sa halip, dahan-daang dumating ang pinuno ng mga kawal na nagbabantay sa lungsod na may dalang pala. "Nasaan ang bayaw ko?" tanong ng halimaw na Fulin. Natarante rin ang pinuno ng sundalo, magsumbong sa pinuno ng lungsod. "Hindi ko alam. Gusto kong sabihin sa iyo, ngunit pinabili lang ako ng pinuno ng alyansa ng pala sa palengke." Pagkatapos nito, ipinakita niya ang pala kay Fulin at sa iba pa. Si Fulin at isang grupo ng mga senior executive ay ganap na ignorante. "Para saan mo binili ang pala? Hindi mo kailangang gamitin ito para pumatay ng tao. Sinabi ba niya kung ano ang gusto niyang gawin dito?" tanong ni Fulin. Umiling ang munting pinuno ng sundalo. "Hindi niya sinabi yon. Hindi ko alam kung anong gagawin ko dito. Ayaw bilhin ng Kyuso League leader ang bagay na ito para sa kahan. Mukhang pala sa paghuhukay. Ano ang gusto niyang gawin? Gusto ba niyang magkaroon ng ilang rural na buhay kasama ang asawa ng pinuno ng alyansa? Bagamat medyo paile ang sinabi mo, mukhang ito na ang pinakaposibleng makipag-ugnayan sa pala." Habang nag-uusap ang isang grupo ng mga tao, dahan-daang dumating si Han Sanchen kasama si Aaron sa ilalim ng mainit na pagbati ng mga tao sa lungsod. Ang isang grupo ng mga tao ay agad na tumigil sa pag-uusap, tumayo sa atensyon, ngumiti at bumati sa isa't isa ng may paggalang. "Brother-in-law, Ate Yingzia, bakit hindi ka magpadala ng magsasabi ng maaga sa iyong pagbabalik? Magpapadala ako ng susando sa iyo." Nanguna si Fulin sa pagtanggap sa mga panauhin ng may sigasig. "Hindi naman kasi tayo masyadong matanda para maglakad. Sino pa ba ang kailangang sumando sa atin? Maglakad ka na lang at tingnan mo ang mga tanawin sa daan." Magalang na ngumiti si Hansan. Tama ang pinuno ng alyansa. Oo. Sa likod ni Fulin, isang grupo ng mga senior executive ang hindi napigil ang mambabola. "Hindi masama ang pamamahala sa lungsod, patuloy na mag-refuel." Tinapik ni Han ng 3,000 si Fulin sa balikat, at pagkatapos ay naglakad patungo sa munting pinuno ng sundalo. Likas na tuwang-tuwa si Fulin na kinilala ni Han Sanchen, tumalikod siya at sinundan si Han Sanchen. Ang pinuno ng mga sundalo, na nakakita ng ganoong hanay, ay agad na nakaramdam ng kaunting kaba, at walang kamalay-malay na kinuha ang pala sa kanyang kamay. Kinuha ni Han Sanyi ang pala at tiningnan ito. "Maganda ang kalidad, magkano ito?" Nagmamadaling umiling ang munting pinuno ng kawal. "Hoy! Karangalan ko na, magtrabaho para sa pinuno ng alyansa. Ayoko ng kaunting pera." Ang pinuno ng alyansa ay hindi nangangahulugan na siya ay may mga pribilehiyo. Kaya niyang magbayad hanggat nararapat. Pagkatapos nito,
Naglabas si Han Sanchen ng isang alahas mula sa singsing sa kalawakan at inihagis ito sa maliit na pinuno. Kung hindi ito kailangan, ito ay iyong pagsusumikap. Ang isang pala ay 2 amethyst lamang. Sa kabaligtaran, ang mga alahas na ibinigay ni Han Sanchen ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 10,000. Ito ay nagpaparamdam sa maliit na pinuno ng init ng ilang sandali. Kung ang pinuno ng alyansa ay bibigyan ka ng gantimpala, maaari mong kunin ito. Tumawa si Fulin. Nang marinig ito, tumanggo ang munting pinuno, lumuhad sa lupa at nagpapasalamat na nagsabi, "Salamat, pinuno ng alyansa. Kinuha ko ang pera at nakakuha ako ng gantimpala. It was meant to encourage you. Huwag kang madala sa iyong kaligayahan. Ang pagtatanggol sa gate ng lungsod ay ang unang hakbang ng isang lungsod. Ang kaligtasan ng buong lungsod ay nakatali sa ikaw. Han 3,000 daw. Huwag kang mag-alala, pinuno ng alyansa. Ang aking mga nasasakupan ay magsisikap na matupad ang tiwala ng pinuno ng alyansa at ng pinuno ng lungsod. Bueno, kung hindi ka kailangan ng Panginoon ng lungsod na gumawa ng anumang bagay, maaari kang bumaba at tulungan ang iyong sarili." Tumanggo si Aaron. Direkta niyang mapipigilan siyang bumaba, ngunit pinilit ni Han Sansan na hilahin pababa si Fulin. In fact, inaalagaan din niya ang mukha ni Fulin. Siyempre, naunawaan ni Fulin ang intensyon ni Han Sanchen. Tumingin siya sa maliit na pinuno at binigyan ng sapat na mukha si Han Sanchen, "Wala akong ibang gagawin. May hiniling sa iyo ang leader ng alyansa, kaya umalis ka na." Tumanggo ang munting pinuno at bumabadala ang mga hiyas. Bumalik si Han Sanchen kay Fulin at sinabing, "Maghuhukay ako ng libingan. Siya nga pala, kukuha ako ng isang grupo para makakuha ng ilang sahod. Maaari kang magayos ng ilang tauhan. Grave digging. Sweldo." Ang isang grupo ng mga tao ay nagtinginan ng may kainahinala. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!